Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Huling battle na re-reviewin natin sa quarters ng FRBL 1-up-6 tournament. April, tinapos natin yung first round, yung 7 battles doon. So bakit 7 lang? 'Di ba 8 ang first round sa mga tournament. So 7 lang kasi yung battle ni Eds at saka ni Chanel ay hindi natuloy. So nag-advance si Eds doon. Sa pagkakaalam ko, hindi daw sumipot si Chanel. Okay, so 7 battles lang yung na-review natin sa first round ng tournament na to. And this week, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa quarters ng 1-up-6. So, pwede nyo i-check sa channel natin na upload na yung Vicente Dots, Jesu Cerces, Kilua Gem, at ito, Eds versus Da Vinci. So, hindi na ako magbibigay ng insights guys kasi yung dalawang MC na to, nakakausap ko naman to, tropa naman to kapag nakakapunta ako sa mga event, di ba? Nakakausap ko naman sila both. So, di na ako magbibigay ng insights dito. And siguro sa obra na lang nila, syempre, magbe-breakdown tayo, magre-review tayo ng battle. So, I think yung obra nila, yung dala nila para sa isa't isa, yun na lang yung hahatulan natin. So, ayun. Shoutout kay Da Vinci kasi matagal lang niyang nire-request to sa akin. So, shoutout sa'yo, DV. Hindi ko lang siya ma-review kaagad kasi alam niyo naman guys, 'di ba? Kapag tournament, may inaantay talaga ako diyan. Kapag yung request mo is nasa tournament, inaantay ko na makumpleto yung isang series na yon. Halimbawa, yung first round, buong first round, aantayin ko yun matapos ma-upload para tuloy-tuloy. So, shoutout kay Da Vinci. Yung battle mo kay Tonsi, na-review ko na at ito. Ngayon, so battle mo kay Eds. So, yun, game. Game na, wag natin patagalin. Medyo mahaba yung medyo mahaba yung video. Naku-curious ako kung bakit ganito kahaba yung vid. Kasi yung tatlong battle na ni-review natin around lang yun Parang wala pang 30 minutes yun, 'di ba? Parang 24, 26, tsaka 28 lang ata yun. Kasi itong nagtataka ako bakit umabot ng 37. 'Di ba? So, yun, game. Pakinggan natin to. Toss coin si Eds! Pinili niyo mauna! Si Da Vinci! Game. Para Da Vinci, one of tournament 6, FRBL! Motherfucker, let's go! Let's go! Nirequest kong wag ituloy itong laban namin. Pero pinilit mo daw. Para sa akin, wala nang saysay ito. Matagal na tayong magkaibigan, Eds. Ba't masyadong uhaw? Di ko alam anong pakay mo. Naisip ko na lang, mas masarap nga namang mamatay sa kamay ng kaibigan. Ako nang bahala sa bangkay mo. Pero ayokong gawin to. Kaya pinigilan ng husto. Ayokong sa kamay ko aking kaibigan malumpo. Pero bakit ko nga naman pagkakait yung bagay na ikaw na mismo may gusto kung kinalimutan mo ring magkaibigan tayo at sa kampyonato nagpatukso? Kaya FRBL game! Game. Malamang! Titirahin mong napag-iwanan nyo na ako. Boy! I'm spitting on your face! You're feeling you're all great? Daydreaming, hate, feeling I'm killing you on stage? Di ako natatakot mamatay! I'm digging my own grave! I'm feeling like old age! At wala akong kailangang habulin, Eds! I'm running my own race!
Kasi Okay. nakapag-flip top, nag-PSP. Ang great mo naman. Pero di nyo pa rin ba aawatin to sa pagtira? Pangalawang break mo na yan. Naubusan na ng hangin. Ang karera ay bumagsak. Binigyan na to ng pangil, di pa rin to kumagat. Kasi nag-PSP, nag-flip top. Ba't yung tira magaan, mga tirang pabalang, papunta sa kawalan, big stage na hakbangan, bakit di matandaan na si Casper yung multo, ikaw yung di maramdaman, kasi ako yung di makapag-flip top. Yan ang sabi na... Okay, bigyan natin ng props si Da Vinci dun sa multis na yon. Ang ganda nun. Ang ganda nung rhyming scheme niya dun. Solid yun. Ang ganda, ang sarap sa tenga nun. Ulitin natin yung schema na yun. Ang solid yun. Pati nga si Odeng, papailing eh. Cut! Kasi nag-PSP, nag-flip top. Ba't yung tira magaan, mga tira Galing, oh. pabalang, papunta Tama si Odeng, oh. Pati nga si Odeng, may may iling-iling. Tangina, solid yan eh. sa kawalan, big stage na hakbangan, bakit di matandaan na si Galing. Casper yung multo, ikaw yung di Maramdaman. maramdaman. Kasi ako yung... Damn! Props kay kay Da Vinci. Solid yun, pre. So, ano lang. Cut lang natin ng konti, ng saglit. Yung punto kasi ni Da Vinci dito, nakapag PSP, nakapag flip top na daw si Ets. So, sa mga hindi nakakaalam, nakapag PSP si Ets, dahil, kakampi niya si Joss. 'Di ba? Kakampi niya si Joss, laban kay Jonas. Pero alam ko may one-on-one din si Ets sa Meron ba? Alam ko meron eh. Hindi ko lang matandaan. Tapos, flip top, syempre, 1 minutes. Alam ko 1 minutes meron eh. Tapos, yung katatapos lang na Ahon 3, which is laban niya kay laban niya sa... Tama ba? May 1 minutes ba si Ets? Hindi ko na matandaan eh. Basta ang naalala ko lang yung laban niya kay R-Zone, netong Ahon 3 na... Ay, Ahon 3. Day 3 Ahon. Na Ahon 15, Day 3. Diba? Yun. So far, itong multis ni may pagka rin, may pagka-flow din yun eh, no? Solid yun, Vinci. Galing nun. So, sana may mga marinig pa tayong ganun sa mga susunod na linya, round. 'Di ba? So, tingnan natin. Di makapag-flip top. Yan ang sabi ng ilan. Mga feeling batikan. Kahiya-hiyabang di mapili. Estilo ko'y dinatripan. O mas nakakahiyang mabigyan ng tsansa tapos di ginalingan. Kasi nag-PSP. Pero di pinansin. It's not better, you freak. Sa sobrang extra mo sa Diyos, kala ko energy drink. Nice Kaya one. pala nalalakas yun sa battle ko kay Tonzi. Nice one. Tangina. Props kay Da Vinci dito. Punto yung pinanga-atake niya dito, 'Di ba? Lupit nung ang ganda nung naging extra dun sa Diyos. Akala ko energy drink. Puta. Sa mga sino nakaabot ng extra Diyos na energy drink? Yung nakapack, tapos ilalagay mo lang sa tubig. Puta, the best pa rin yan hanggang ngayon, pre. Diba? Ngayon kasi, yung mga energy drink ngayon, Sting, yung Cobra, matagal na yan eh. Diba? Yung Sting, alam mo, matagal na rin naman yung Sting, pero ngayon lang siya pumatok. Diba? Pero yung extra Diyos, alam ko meron pa rin naman yun eh. Pero tangina, solid nung extra Diyos na yun, pre. Sarap nun, ihalo mo lang sa tubig. Yun, solid na linya ulit yun. Actually, meron na akong tatlong dito, linya na nagustuhan para kay Da Vinci. Yung una yung yung sanabi niya na alam ko titirahin mo ako na napag-iwanan. Hindi ako takot mapag-iwanan kasi I'm racing my yung basta yung sinasabi niya na na my own race. Parang gano'n. Basta yun, yung schema na yun, una yun. Pangalawa, yung itong nag-flow siya. May pagka-flow rin kasi yun eh, diba? Yung multis flow. Tapos pangatlo, itong extra Diyos. Ayos yun. Galing ng mga punto ni Da Vinci dito. Sobrang pulido para sa akin. It's not better, you freak.
Sa sobrang extra mo sa Diyos, kala ko energy drink. Kaya pala nalalakas yun sa battle ko kay Tonzi. Talagang nag-usap kami noon. Nakaka-relate ka lang sa round 2 ko, may nasaling pusa kasi doon. Oh. Wag mong tinatanim sa amin yung salitang respeto, Eds. Alam po. Hayaan mong magkusa. At wag mong iyabang sa akin yung inaaral mong bachelor's degree. Matagal ko na yung nakuha. May stable na po. Putay na. Unahin natin yung ano. Tangin na, grabe. Hindi pa to tapos ha. Parang wala pa to sa kalahati. Ganito nakatagal yung ano. Yung breakdown natin dito sa ano. First part ng round 1 ni Da Vinci. Ganda nung ano. Ganda nung Tonzi. May pusa kasi doon. Saling pusa kasi doon. Diba? Angas to kasi napanood ko yung laban niya kay Tonzi eh. Yung pinakita ni Da Vinci yung parang ano bang ginagawa ni Tonzi dun sa pusa na yun. Parang hindi naman niya sinasaktan eh. 'Di ba? Hawak lang niya sa likod ng may parang sa batok. 'Di ba? Tapos may video doon tapos sinend niya sa post, 'di ba? Yun napanood ko yun eh. Na-review ko yung battle na yun eh. Tapos yung bachelor's degree matagal ko na yun nakuha. Putang ina. Solid yun. Although di ko alam kung ano yung kinukuha ni Eds. Pero kung paano na-deliver ni Da Vinci, sobrang pulido. Ang lakas Ibang Da Vinci to, pre. Salitang respeto, Eds. Hayaan mong magkusa. At wag mong iyabang sa akin yung inaaral mong bachelor's degree. Matagal ko na yung nakuha. May Grabe stable yun. na buhay. May maayos na tinutuluyan. At higit sa lahat, magiging ama. Ikaw, dito mo na nga lang naranasan sa rap battle maging bida. Naging extra ka pa. Nakapag-perform ka sa big crowd, pero nagmukha kang extra doon. Yung tumalo sa'yo sa 1 minutes, King Ina nakapag-buelta chong. Mas pinili ni Diyos, si Vicente. Mas pinili ni Casper, si Espero. Naliliwanagan ka na ba? Di mo inaasahan to? Na mas okay palang na body bag ako ni Katana. At least hindi ko naranasan yung nararanasan mo. Kasi hindi ka importante. Pang no choice ka lang. Dapat na matuto siya sa FRBL na pasali. Ipinilit mo yan. Pues ako'y nasusuka. From Blade Top to FRBL. Ano nga bang punto ha? Masakit sa ulo na. Desperadong makahabol sa mga kagrupo niya. Kasi pinuri mo. Punto na naman yun. Di ba? Mabigat, pre. Mabigat. Walang crowd reaction. Wala akong pake. Diba? Wala akong pake sa kung tahimik yung crowd. Pero kung paano dinideliver ni Da Vinci yung mga punto na yon, sobrang pulido. Ganda nun, pre. Ano nga bang punto ha? Masakit sa ulo na. Desperadong makahabol sa mga kagrupo niya. Kasi pinuri mo ako sa battle nyo na Jamie Sykes. Di ba? Yung pananaw mo nag-iiba. Ibig sabihin, yan ang tunay mong tingin sa akin, hindi ako nagbibida. Kaya kung may sasabihin kang masama laban sa akin, pag-isipan mong maigi ha. Kasi rounds mo na, Eds. Panoorin natin lahat kung paano niya kontrahin yung sarili niya. Unang banat para kay Eds! FRB! Tangina, tinatrap niya si Eds dito. Ito yung ano eh. Bago tayo mag-proceed kay Eds, shoutout kay Eds. Ito yung sinasabi ni ni Six Threat. Kung napanood nyo yung pre-battle interview nila, yung press con nila. 'Di ba tinanong sila Six Threat doon, sila Mot na kung sino yung gustong makalaban. 'Di ba? Although si Mot sumagot na si Luna yung gusto niya kalaban. Pero si Six Threat hindi siya sumagot Sabi niya wala na daw siyang gustong makalaban kasi lahat na naging tropa. 'Di ba? Lahat na naging tropa, kumbaga, kung before gusto niya makalaban si ganito kasi hindi pa naman sila ganoon ka-close. Pero ngayon daw wala na siyang gustong makalaban kasi lahat na naging tropa niya. Si Mot naging tropa na niya, 'di ba? Yung ibang mga battle MC naging tropa na niya. So ano pa yung sasabihin niya doon? Kasi nagkaroon na kayo ng mutual 'di ba? Parang tropa na kayo, vibes na kayo. So ang hirap kung susulatan mo pa yung naging kaibigan mo na. Ang hirap sulatan ng nagkaibigan mo na Yun yung sabi ni doon ni Six Threat. At ngayon, si Da Vinci ginagamit naman niya yung punto ni Six Threat na parang ang hirap magsulat sa kaibigan.
Diba? So yun, sabi naman ni Da Vinci, diba, sa umpisa pa lang, matagal na tayo magkaibigan, Eds. Diba? So ngayon, naging close sila. Tapos, tinatrap ni Da Vinci yung sulat ni Eds dito na, round mo na, Eds, pakinggan natin kung paano niya kontra yung sarili niya. Diba? Parang ang punto ni Da Vinci doon, may setup kasi. May setup, 'di ba? Doon sa laban daw niya kay Jamie Sykes, 'di ba? Parang kinausap daw siya ni Eds doon. Syempre backstage na 'yon, hindi natin alam 'yon. Kinausap daw ni Eds si Da Vinci doon. Based sa sa sulat ni Da Vinci na 'yun, siguro may mga positive na sinabi. Tapos ayun, yun daw yung totoong Eds. Ngayon, sabi niya, rounds mo na. Pakinggan natin kung paano mo kontra yung sarili mo. Diba? So, trap. It's a trap. At pag challenge to kay Eds kasi paano niya lulusutan? Paano niya ika-counter yung ganong trap ni Da Vinci? Paano niya ika-counter yun? Ka-counter niya ba yun through jokes? Ka-counter niya ba yun sa ganong mga punto rin? Ka-counter niya ba yun sa clowning? Mahirap Mahirap sabihin no? Pero para sa akin, solid na itong round 1 ni Da Vinci. And props kay Eds. Si Eds, isa yan sa mga tropa sa mga amateur leagues. Especially Motus. Doon ko sila nakilala. Shoutout kay Eds talaga. Pero feeling ko may hirapan si Eds na tapatan yung ganong klaseng Da Vinci. Kaya, tignan natin. Pakinggan natin to. Mabigat yung round 1 ni Da Vinci. Real talk yun. Game. Yeah, let's go! Yo! Game. Peter daw ako sa narating ng mga grupo ko. Ang galing, di ba? Paano ako masasaktan? Masaya ako sa mga narating nila. Stable na daw yung buhay niya. O bakit ka galit? Stable naman na pala Bili kang bagong damit. Tagal na ng design na yan, Stable na yung buhay mo. Ang kulit ng pinonto. Bili ka na ng bago ng ginto mo. Pukay na nakupas na. Yo! Okay, so ayun sinasabi ko. Paano niya ibabalik? Paano niya paano niya ibabalik ni Eds yun? So, ginawa niya, binalik niya through jokes, no? Stable na yung stable na yung unang rebat, okay. Parang seryoso yun na, ba't ako mainggit? Masaya ako sa narating ng mga kagrupo ko. Yung pangalawa, clowning or jokes. Stable na yung buhay, pero yung damit, yung Motus na di ba? So, tagal na daw niyan. Tagal na ng design na yan, no? Di ba? So, ayos na rebat yun para sa akin. Pero hindi ganun okay yung rebat ni Eds, pero feeling ko hindi siya nakabura ng kalahati, ng 1/4, diba? Okay lang, effective lang. Pero, yung masasabi na nabura nung rebat na yun yung kalahating round ni Da Vinci, hindi Negative pa rin yun para sa akin. Kulang pa yun. Okay lang, effective lang, pero not enough to erase half of Da Vinci's round. Diba? So, pakinggan natin to. Ito na, sulat na ni Eds. Hindi ka na ng bago ng ginto mo. Pukay na nakupas na. Yo! Main event ngayon si Eds. Kaya sisiguraduhin performance ko pa lang lahat kayo busog. Itinapat nyo ako sa newbie sa battle rap? Sino ba tong bugok? Ako pala labanan mo? Mararanasan mo lang rito baon durog. Paano ka mananalo sa akin ang dami mong issue ngayon, kulob? Alam nyo ba kung bakit nandito to? Paano perwisyo sa Team Payaman? Napakatamad. Abala kang sagad. Iwan ba namang bukas yung gripo sa lababo Kaya pala nag-flood. Pwes kulob! Huwag ka nang umasa sa big stage at mapansin ni Boss Arik, tarantado ka ba, iho? Nasaksihan ng buong Pilipinas kahit mga tao rito mapa-online o live tablado ka sa Chino? Nagbenta pa ng coat kay Boss Toyo? Kay Kong daw? Hoy, pare, di yun nice. Wala kang maloloko rito, yung binenta mong coat kay Boss Toyo, pang sagala yun ni Triple Pride. Di ba hater ka ni Cayetano? Sa pagbash ay nagpapagod siya. Pwes ako yung hitman niya, kulob, patay palalagot ka. Delikado buhay mo ngayong ibangkong na yung nagpapatumba, Nagkataon ba? Sa vlogger hinango ang aking mga suntok? Sinadya ko yan para kulob versus Elineo, labanan ng mga dugyot.
Pero yung sa akin, joke lang. Yung sa'yo, real talk, huwag kang galit, yung inang to. Eh pag may malinis ka na suot sa event, tingin namin yung damit, hiniram mo. Fuck Angel sa aircon. Saksi ako sa pulidong magtrabaho ni Da Vinci sa Godbars dati, talagang matindi. Di ba? Talagang matindi. Lagi nilang dinadama yung business mo sa battle rap, pare. Isa ako sa mga matagal ng rinde. Real talk, magaling maglinis ng aircon si Da Vinci. Katawan lang hindi. Kaya alam nyo ba anong karime ng Da Vinci? Boom, kadiri. Paano? Laban nila ni Tonzi. Binasahan lang siya all 3 rounds. Kaya umpisa pa lang, nagdidiwang na to. Kung ako binastos ng ganun sa battle, putang ina, kakalimutan ko yung sulat, magpe-freestyle ako. Kaso hindi. Fuck. Ganun, magpe-freestyle ako. Kaso hindi. Lahat na lang gagawin mo para matustusan palalo. Magpapakadesperado ka, putang ina ka, para magustuhan ng tao. Parehas lang tayong may basher cup. Pero pagiging desperado mo parehas lang tayo may basher cup. Pero pagiging desperado mo tungaw ay grabing lame nun. Ako dito yung gutom sa battle rap, ikaw uhaw sa validation. Pero sa kabila ng lahat, nakuha niya yung panalo. Oo, nakuha niya yung panalo. Pero sa isip ako'y lap trip. Isipin nyo, all 3 rounds na siyang binasahan ng kalaban niya, tapos 7 minutes pa yung judging. Sakina mo? Ayaw ko na kasing makita ang bumabattle. Magkaiba tayo ng hanging sinisingot. Ayaw rin ako makita ng kalaban ko sa battle, kaya nga hindi sinisipot. Binastos ka, binastos din ako. Pero hindi ako tumigil, kaya pinukusan nung natuto. Alam ni Rhea na hindi ko kasalanan kung yung kanilang MC na tinulungan umubuso. Advance ako ng walang hirap. Talaga, mga tanga, di ko inurungan yung asunto. Dahil bilang pangumpleto ng run ko sa turna, yung champion yung last year sa Motos nakaraan, pinugutan ko ng ulo. Ang daming kontrobersyal Nice. sa wanap ngayon. Putang ina, ang kulit. Si Cerces, Okay, Eds versus Treb. Alam ko, na-review ko na yun eh. Tinalo ni Eds yun, si Treb. Diba? Yun. ko sa turna, yung champion yung last year sa yung asunto. Dahil bilang pangumpleto ng run ko sa turna, yung champion yung last year sa Motos nakaraan, pinugutan ko ng ulo. Ang daming kontrobersyal sa wanap ngayon. Putang ina, ang kulit. Si Cerces, pinaubaya yung panalo kay Blizzard, tapos sumali ulit. Pero, Gago. so tapos sumali ulit, pero props pa rin kay Ryan. Dahil bilang organizer, tinuloy niya to at mas inangat pa. Kesa naman sa organizer ng Kites na nista pa yung grand prize dahil lang sa tinamad ka. Walang bana, Da Vinci, laban to, let's go! Okay. Isang mabilis na lang para sa round 1. It's a... Nag-choke eh. Choke ba yun? Nagantay ako ng ano eh. Feeling ko kasi set up yung starter ni Eds eh. So nagantay ako doon. Sabi ko, hindi. Dito choke. Ano to? Set up to. Hanggang sa natapos yung round 1 ni Eds, napagtanto ko na totoong choke yon. So, sayang. Nakalimot si Eds. Pero kahit i-disregard natin yung choke na yon, let's say malinis yung performance ni Eds sa round na to, I think Da Vinci pa rin eh. All the way, pre. Solid yung mga punto ni Da Vinci dito. Sabi ko nga sa inyo, wala akong pake kung hindi nagre-react yung crowd. 'Di ba? Pakinggan nyo ng mabuti yung linya, mga suntok, mga punto ni Da Vinci. Alam nyong bumabakat yun sa kalaban kay Eds, no? So, yun lang. Mabilisan na lang. It's a 10 for me para kay Da Vinci. Tangina, perfect yun. Ang daming mabibigat na punches, mabibigat na punto, at lahat yun direkta kay Eds. Kay Eds naman, unang-una, sa performance, nagkaroon ng problema, nakalimot siya doon. Pangalawa, para sa akin siguro yung mga angulo na ginamit niya for Da Vinci, hindi ganun kabibigat, kaya hindi nagiging ganun ka-epektibo. 'Di ba? So yun, I don't know kung nagpigil si Eds dito, 'di ba? I don't know eh. Hindi ko masabi na nagpigil si Eds, hindi ko masabi na tumodo si Eds, hindi ko masabi. Feeling ko 50-50 eh.
Di ko alam, I don't know. Pero I think ano 'yun, hindi ganoon ka-epektibo, hindi ganoon kabigat. 'Di ba? So 'yun, round 1 10-7 Da Vinci. Round 2. Naraan daw, sa Motus, pinagutan niya si Trev ng ulo. Yun ba yung binabaha sa comment section ng luto? Tapos binanggit niya pa yung aircon ko. Unti-unting sinisira mo. Madumi man ako sa battle rap, at least malinis yung perang kinikita ko. Alam niyo bang nanligaw to dati kay Paldogs? Hindi yon content, ha? Totoo yung nangyari. Kada event, hatid sundo parate, sinasagot yung pamasahe. Ginagawa lahat, mapasagot lang yung babae, tipong bibigyan ng bulaklak pati ng tsokolate. Pero pare, no nangyari? Tangina, nakakadyahe. Nawala ka na lang daw ng walang pasapasabi. Panunuyo mo kay ate, biglaang nabakante, ulul, alam ko yung totoong mensahe. Na di mo titigilan si Paldogs kundi siya pinandirihan ng marami. July 2024. Sino ba ang salarin? Akin ang nabubuo. Na may galit ka kay Paldogs tapos slack ka grupo mo. Mas in-entertain niya lang nun si Ice. Kaya gusto mong ibaon. At hindi si Vitrum yung nakadali nung July, ikaw talaga yon. Ganyang ugali Gago. kakadiri. Utang ina, ano to? Shit. Anong issue to? Ang galing ni Da Vinci magano dito. Tangina na. Solid Da Vinci to. Mas malakas pa to sa laban niya kay Tonsi. Ang galing niya mag-deliver dito convincing We don't know if that's true. Hindi ko alam 'yon. Hindi ko alam. I don't know. Real talk. Wala akong alam sa Ets Paldogs issue. I don't know. Pero kung paano dinideliver ni Da Vinci, yung punto na 'yon, yung angulo na 'yon, yung reference na 'yon, exciting eh. Pakinggan natin to. Kaya gusto mong ibaon. At hindi si Vitrum yung nakadali nung July, ikaw talaga yon. Ganyang ugali kakadiri. Nakakasuka. Kaya anong tunay lang mananatili? Iniwanan mo nga. Kaya binaling niya na lang sa iba yung atensyon. Tumikim ng laway ng iba. At di na para pangalanan ko yung nilaplap mo sa resort, baka makaaway pa kita. Sige, change topic. Change topic. Change topic. Let's go. Change topic. Makaaway pa kita. Puta, na-curious ako doon, At di DV. na para pangalanan. May hidden message ba doon? Tangay na naman. Hindi mo pa tinuloy. Anan ko yung nilaplap mo sa resort, baka makaaway pa kita. Sige, change topic. Change topic. Change topic. Let's go. Change topic. Polo versus Motus. Dalawang prominente na liga. Sa battle nyo ni Don Raff, may mga binanggit ka doon na linya at lahat ng yun paninira. Alam mong tagilid ka doon kay Don Raff. Kinabahan ng tangina. Kaya siniraan yung polo, yun daw yung tsansang magbida, habang sinisira mo yung ligang nagbibigay ng tsansa sa iba. Corny ng polo. Ganda ng mga punto talaga. Sorry Sorry sa kung medyo natatagalan tayo sa round ni Da Vinci. Pero classic Da Vinci to, guys. Kung nasubaybayan nyo si Da Vinci sa Motus, yung undefeated pa siya, kalaban niya si Max Ford. Alam ko kalaban niya si Max Ford yung huling laban niya bago siya sumali sa Pedestal 2, which is natalo siya kay Pilos. Yun sa pagkakaalam ko yun. Pero kung mali ako, correct nyo na lang ako. Alam ko Davao. Alam ko kalaban ni Da Vinci si Max Ford noon. Tapos sumali siya ng pedestal. Ayun, yung before laban ni Da Vinci kay Max Ford, win streak siya noon. At ang lakas ni Da Vinci doon, tol. Pwede nyong panoorin, pwede nyong i-recall. Kung trip nyo lang naman, hindi ko naman kayo inuutusan na, puta, panoorin nyo yung ganito, laban ni Da Vinci ganito. Hindi, kung trip nyo,
panoorin nyo. Classic na Da Vinci yun. At ngayon, nafe-feel ko ulit yung ganong Da Vinci, yung may giggle. Diba? Ang lakas. Tumatagal tayo sa round ni Da Vinci kasi ang dami niya mga punto, ang dami niyang mga linya na kung paano niya i-deliver. Sobrang bigat, sobrang direkta kay Ets, sobrang effective, sobrang lahat eh. Diba? Ang ganda ng performance niya dito. Real shit yun. So, 29 minutes na tayo. Feeling ko aabot tayo ng 1 hour sa battle na to, pero deserve ng dalawang MC na to na ma-review yung battle nila ng ganito ka ano. Solid to, pre. Wait lang. Nag-double click na naman eh. Double click yung ano ko, yung mouse ko. Nagbi-big screen. O, game. Kaya siniraan yung Pulo, Game. chance ang magbida, habang sinisira mo yung ligang nagbibigay ng chance sa iba. Corny ng Pulo, bawal mandamay sa liga nyo. Porkit pwede sa flip top, sa motos, tingin mo sila yung na-caught on fire? Yun ay pang bobong style. Baka nakakalimutan mong sa PBA meron ding 4-point line. Ikaw ay moron bay. Tingin mo you're wise, you're fool. Baka nakakalimutan mong So sa mga hindi nakakaintindi nun, sa mga hindi, medyo ano yun, medyo technical yung ano na yun, medyo technical yung linya na yun. Kumbaga, kung may bawal mandami sa pulo, bakit, ang tawag dito? Nag-gets ko yung punto ni ano ni Da Vinci doon, na, ulitin nga natin. Sa tingin mo, yung flip top at motos na caught on fire kasi bawal mandamay, something ganyan sa pulo. Diba? May ganun eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Tapos, baka nakalimutan mo, sa PBA may 4-point line. So, baka karamihan, maisip nyo na from battle rap to PBA, ang layo naman nun, Da Vinci. Parang, ganun yung magiging thoughts nyo. Pero, ang pinakapunto ni Da Vinci doon is, may kanya-kanyang rules ang bawat liga. So, ayun, ano lang, mabilisang absorption lang dun sa linya ni Da Vinci. Na kung ang flip top pwede mandamay, sa motos pwede mandamay, tapos ang pulo is bawal mandamay dun. Hindi ibig sabihin parang ano na sila, out of the league na sila, na kakaiba. So, tapos biglang kinumpare ni Da Vinci na baka nakakalimutan mo sa PBA may 4-point line. So, which is PBA pa lang ang may 4-point line. NBA wala pa, Plus League wala pa, KBL, basta, 'di ba? Halos lahat ng mga liga, basketball league sa bansa wala pa eh. PBA pa lang. So, yun yung pinupunto ni Da Vinci doon, na ano naman kung bawal mandamay sa pulo yung PBA nga may 4-point line. So, parang ganoon. Okay? So, marami magtataka na bakit kinumpara ni Da Vinci yung battle rap sa 4-point line, parang ang layo. So, yun. And explain ko lang sa inyo kung ano yung pinakapunto niya doon. So, yun. Ano ba yan? Game. motos, tingin mo sila yung na-caught on fire? Yun ay pang bobong style. Baka nakakalimutan mong sa PBA meron ding 4-point line. Ikaw ay moron bay. Tingin mo you're wise, you're fool. Baka nakakalimutan mong your house, your rules. Oo, tama naman. Gusto mo nang damayan? Papasukin ko yung bahay mo, lahat ng pamilya mamalasin. Sasaksakin ko na sasaksakin yung nanay mo habang pinapakanta ko ng ama namin. Lalagariin ko sa leeg yung papa mo para lang matuto ka. Ito'y babala. Heads up, Ets. Nasa kisame yung ulo niya. Ulo ng nanay mo sa kaliwa. Ulo ng tatay mo sa kanan. Pagpopompyangin ko, Pexman. Pagbabanggain, 2 ulo. Parang ginagawa mo kay M-Site at Shernan. Kasi simpleng away magkaibigan na hindi nagkaintindihan, kaya kung saan na umabot. Paano magiging close yung dalawa? Ang dami yung nangihimasok. Sobrang supot ng weaponry. Bugok na level 3. Dapat iban na to ng SM na parang Mercury. Ooh, Mo nice. parehong liga. Fucking ina. Ang ganda nun. Iba na to sa SM, parang Mercury. Bang! Ang galing.
Ria. Bugok na level 3. Dapat Solid, iban pre. na to ng SM na parang Mercury. Gine-gatekeep mo parehong liga. Dalawang burat pa. Kaya tong guard doon sa SM, dapat sampalin ng sampagita sa mukha. Okay. Kasi mas magaling daw moto sa pulo. Binabanggit niya kada salang. Sinasambit na katayaan. At yan ang mismong dahilan kung ba't nasasabihan tayong mayayabang. Sobrang toxic. Ba't kailangan banggitin pa? Ganyang ugali, alisin na. Hayaan mong ibang tao yung pumansin, di yung nagpapapansin ka. Itigil Okay. na yung hate. Itigil na yung hate. Sabay-sabay na makibaka. Dahil isa lang ang gusto ng mga liga na lahat tayo maalala. Ba't ko ba sinasabi to lahat? Gusto ko lang na mahiya ka. At galing mismo yan sa MCing sa motos mismo na kilala. Maaaring tinatalo ko sa motos. Set up pala yung damit. Kaya pala ganyan yung damit ni Da Vinci. May linya pala siya na para dun sa damit na yan. Nice! Kilala. Maaaring tinatalo ko sa motos. Di ba? Tanggap ko kung ang karera ko doon 0. Pero baka nakakalimutan mong yung mga talunan sa motos nagkakampyon dito. Gago! Time? Yo! Time. Okay. Ang tagal natin sa round ni Da Vinci. Real talk yun, pre. Ang tagal natin doon. So, grabe yung pagkaka... Ang dami kasi niya mga, mga solid na linya. And syempre, as reviewer, nice reviewer, di ba? As nagre-review ng battle, kailangan mong express yung yung naramdaman mo dun sa linya na yun. So ako, ang dami, sunod-sunod eh. Dikit-dikit na punchlines, dikit-dikit na punto, dikit-dikit na reference, angulo para kay Eds. Kaya ang tagal natin sa round ni Da Vinci. So, ang ganda nun. Full pack. Diba? Yun lang. Kasi, lahat ng mga gusto kong sabihin, nasabi ko na during his round. Kaya, after ng round niya, tapos na rin ako. Diba? Ganon kasolido yung yung first 2 rounds ni Da Vinci. And, gaya ng round 1, mahirap tapatan yon. Kailangan ni Eds ng doble, triple na lakas para mapantayan yon or maabutan yon or matalo yon, 'di ba? Shoutout kay Eds. Pero mahirap na task yung ganong kalakas na round 2, 'di ba? So, game, pakinggan natin. Dahil daw sa akin, kaya nasabihan yung Game, motos game. na mayayabang. Tanginang bitaw yan. Sinasabihan ng motos na taga mayayabang, tanga ikaw lang. Dinamay mo buong pamilya ko? Yung reaksyon pare, pakidagdagan pa. Pwes hinihiling ko, Kyla sana malaglagan ka. Ano, masakit? Okay nang ina mo dito, feeling ka na gods. Pag nalaglagan si Kyla, ako maaalala mo yung lalabas ay bloods. Tangina mo ka. Gago, rebat yan. Ayun yung rebat na para sa akin, solid. Kasi yung rebat ni Eds kanina, although effective yun, yung ano bang rebat niya doon? Kalimutan ko na yung rebat niya doon. Basta yung pangalawang rebat niya. Okay yun eh. Yung nakomenta ko na rin yun eh, kanina. Kung balikan nyo na lang. Okay eh. Pero sabi ko, not enough para mabura yung part ng round 1 ni Da Vinci. Pero itong rebat ni Eds dito sa round 2, I think nakabura yun ng konting parte ng round ni Da Vinci, no? Hindi naman kalahati ng round ni Da Vinci, pero siguro mga I think mga 1/4, mga ganon kasolido yung rebat na yon. Gustuhan ko yon. Personal, pero takina. Masakit eh. Masakit yung na yun, yung rebat na yun, kung ako si Da Vinci. Pero alam ko sanay na si Da Vinci na mga ganyang angulo. Pero kung paano lang dineliver ni Eds yung ganong linya para kay Da Vinci, tusok yun. Sakit nun. Lagads! Pag nalaglagan si Kyla, ako maaalala mo yung lalabas ay bloods. Tangina mo ka! Pinom ka na lang. Yo! Shoutout yung Ems! Yo!
Siya raw yung MC na legit na hindi pwedeng baliktarin kasi lalabas si Jet Li. Vinci, Pisti, yan ang napapala mo kakagaya mo kay Tirdi. Kaya lagi kong pinapanood battles mo eh. Di ko ini-skip, ang hirap lumisan. Lalo na kapag nag-wordplay ka, Da Vinci, nakaka-inspire maging stand-up comedian. Gawain ni Da Vinci, panayabang sa kalaban. Namimisikal para may mapag-awayan. Nakakaawa ang galawan, ayaw niya na masapawan, kaya nang mamama ng harapan. Kaso ako katapat mo ngayon, basa na kagad ang galawan, kanyang angas ay walayan. Hindi ka makakadikit sa akin kahit dala kong mga bara pambanggaan. Inisto kita sa Facebook at ang nakalagay sa education, Bachelor of Science in Marine Transportation. Kung tatanungin niyo ako kung naniniwala ako, ang sagot ay hindi po. Tignan nyo naman, kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ako sa course niya, ang sagot ay hindi po. Tignan nyo naman, katawan pa lang. Sablay na, unang requirement sa marine, naliligo. Tsaka kung seaman ka talaga, di sana in-apply mo sa battle rap career mo para naman maagapan. Di mo namamalayan, palubog ka na ng palubog, paano mga pyesa kababawan. Hindi na matalim yung estilo na gamit. Kaya sabay na lang sa agos, kawawa yang mayabang. Paano kami maniniwalang seaman ka, di ka marunong magtanggal ng kalawang? Okay. Marunong magtanggal ng kalawang, tsaka bakit ba ang dami mong opinion sa mga bagay-bagay? Mahaba yung setup ni Eds dun sa seaman, tapos hindi ka marunong magtanggal ng kalawang. Yung part na yun, yung setup niya medyo natagal. Para sa akin, ang tagal nung dating nung nun. Ang haba nung setup, ang tagal ng dating ng pinaka-punchline. Tapos hindi naging worth it. Diba? Okay sana yung ganong setup, tapos sobrang lakas ng punchline. Okay yon. Pero para sa akin, hindi naging worthy yung ganong kahabang setup dun sa pinaka-punchline. Kaya, kita nyo, hindi naging ganon ka lakas yung impact. Diba? So, yon. Ng kalawang. Marunong magtanggal ng kalawang. Tsaka bakit ba ang dami mong opinion sa mga bagay-bagay? Ang ina, hanip yan. Hanip yan si Repa. Laging may opinion sa Facebook tungkol sa NBA, ML, politika, para sa likers niya 50. Pag in-stock nyo account na ito, una mo maiisip, bida-bida. Pwes pag bibigyan kita, basagin natin yan isa-isa. Unahin natin yung political stand mo. Di ako kontra. Sa katunayan, saludo ako sa'yo dyan. Pwede bang umapir? Saludo ako sa'yo dyan. Pwede bang umapir? Kasi parehas tayo may malasakit sa mahirap. Pero dahil gusto kitang makitang bad trip, boboto ko si Kuya Will. Pangalawa, sa NBA. Diyan ako sa'yo bad trip. Diyan ka bobo. Diyan ako sa'yo may konting hate. Porket fan ka ni Kerry, gusto mo si Kai Soto madrop sa Golden State? Tingnan mo nga, wait lang. Wait lang. Pangatlo, sa ML. Pangatlo, sa ML. Kung mambash ng mga team sa Pilipinas, talagang lubusan. Hanep kina-addict. Pero kung mababasa niyo yung convo namin sa GC ng Motus, binubuhat lang naman siya nila Calix. Real talk, di ba? Porkit ba nakasubaybay ka sa ML at NBA? Ibig sabihin nun, tol, better ka na? Valid na ba opinion mo sa mundo nila? Bakit? Pro player ka ba? Ako ang SK na nasa politika rin. Pagkatao ko sinugal. May mga opinion din ako sa gobyerno natin, tol, pero marunong akong lumugar. Kaya sige, kaya nga pinuna mo lahat ng sa akin. SK, PSPMC, hindi na nabigyan sa flip top, yan ay matinding inasahan. Pinatunayan mo sa amin, Da Vinci, na kapag sinabing ikaw, iyakin ka sa mga bagay na hindi mo naranasan. Tong binigay na task, hindi matatas panay, pabida lang ang kulit, tas hindi patas ang batas sa tulad mong mahirap ka sa bubwet. Pinatikim ka ng katas, ng lakas kuwat antas. Ano nakita ba ang lupit?
Tastas na ako ng tastas! Sige, halika nga ulit! Huwag ka na magtahi ng linya! Gago kanina ka pa puni! Time! Go! Galit na daw siya. Okay. Ayun, yung comment ko, nahahabaan ako sa ano sa mga setup ni Eds, tapos pagdating sa pinaka punchline, hindi ganun ka worthy dun sa haba ng setup. Yun lang. Nakita ko naman from start hanggang matapos si Eds, ganun yung ganun yung naging cycle eh. Mahaba yung setup, punchline, hindi ganun ka bigat or ka impactful yung yun yung pinaka punchline. Tapos yun, nauulit lang nang nauulit. So, tapos may mga problema rin sa performance si Eds. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Eds dito. So, knowing Eds, malinis naman to mag-perform eh. 'Di ba? From Motus, PSP. Sa Pulo, di ko pa napapanood yung mga battles na sa Pulo. Pero, knowing Eds, pre, malinis mag-perform to. Di ko lang alam kung bakit, ano nangyayari kay Eds dito. 'Di ba? Pero yun, first 2 rounds, Da Vinci yun. 20-14. Ganun pa rin ang score. Shoutout kay Eds. Pero feeling ko, na-overpower ka ni Da Vinci dito sa battle na to. First 2 rounds, kanya na. Round 3, formality. Gago kanina ka pa puni! Time! Go! Galit na daw siya. Pinano mo yung ML, doon ako na bad trip. Dick. Tanong mo kay Espero kano ka bobo si Calix. Ba, pre? Ako nun. Bobo yun. Diba? Tapos dinamay pa yung anak ko. Kanyang binibitaw. Sumisingaw. Walang ibang malalaglag ngayon, pre, kundi ikaw. Kaya daw siya sumali ng Pulo para sabihing mali yung spelling ng organization sa logo nila. Ha? Pwede yung Z, pwede rin yung S. Depende lang sa variant, pero parehong tama. Tahimik, bata. Alam nyo sinasapit pag di kabisado yung spell, nadidisgrasya. Okay, nice one. Pinano mo yung bagay na di mo alam. Yung katangahan mo super. Etong gago na user. Total mahilig kang manggamit, ba't di mo ginamit yung Google? Organization letter Z. Fuck you! Dapat lang na malabset. Fuck shit! Naturingang Lenny supporter ka, ba't di ka nag-fact check? Kaya daw siya sumali ng Pulo para sabihin, ulol! Nakakadiring veteran. Kaya sumali. Kaya ka lang sumali para manatiling relevant. Masyadong arrogant. Taas tingin niya sa sarili. Nakakalula sa taas, huwag ka diyang mananatili. Swerte palaging pasulong. Ganda nun. At kung mayabang mamalat. Ganda nun, nakakalula sa taas, huwag ka dyan mananatili. Burn! Gusto ko yun. Astig yung ano na yun. Linya na yun. Simple pero mabigat. Kaya sumali. Kaya ka lang sumali para manatiling relevant. Masyadong arrogant. Taas tingin niya sa sarili. Nakakalula sa taas, huwag ka diyang mananatili. Swerte palaging pasulong at kung mayabang mamalasin. Dahil mas delikado ang gulong pag nasusobrahan sa hangin. Nice one. Pinapatulan mga haters, di ba nag-post to? Pinapatulan mga haters. Okay. Palaging umiimik. Wala kang matututunan kung laging solo sa silid. Fuck haters! Hindi valid opinion nyo. Kanyan laging bukang bibig. Tandang hindi ka matututo pag di ka marunong makinig. Huwag mong patulan yung mga haters. Sabi sa akin ni Espero, di ba? Hayaan mo na mainsulto. Huwag mong pansinin. Tuloy mo lang. Sabi sa akin ni Casper, puro lang yan, kuro-kuro. Galing magpahay ng Tacoma, no? Agad-agad ako natuto. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nyo napayuhan tong sarili nyong kagrupo? Dalawa lang yan, di ba? Pwedeng di ka nila pinapayuhan kasi iba dating yan, o pinapayuhan ka naman, di mo lang pinapakinggan, ano rin doon. Kaya sabi niya kay Trev, Ayos yung mga punto ni... pinagbabash daw siya sa comment, sa Reddit. Gumawa pa daw ng iba ng dami account para lang bulihin ka. At malamang, kung naranasan lahat yun ni Trev, at wala pa sa big stage, malamang tumigil siya.
Napasama ako sa most hated kahit wala pa akong malaking ligang nilalapagan. At yung downfall ng karera ko sa battle rap matagal nang inaabangan. Pinapatigil na nila ako mag-rap. Pero sinantabi ko, Brad, yung mga sasabihin nyo, sinusuka na ako ng lahat. Pero wala pa rin akong plano na itigil to. Kaya huwag mong iyabang sa akin yung ilan mong haters. Mga nang iinsulto sa'yo. Dahil yan, ganyan karami may galit sa akin, Eds. Pero nagpapatuloy ako. Puking ina mo. Goosebumps dun. Shit. Ito may balahibo ko dun ah. Umuulan ng punto. Buti na lang ito yung huli, no? Buti na lang ito yung huling battle na re-review natin sa tournament. As of today. Kasi meron pang semis at finals. The real talk, goosebumps pre. Tumayo yung balahibo ko dun sa na yun. Sa linya na yun. Sa eskema na yun. Hindi ko na-expect yun. Solid pucha. No comment pero ganda nun. Hindi ko na-expect na magiging ganun yung yung giggle eh. Ramdam mo yung giggle ni Da Vinci sa battle na to. Ramdam mo yung gusto niyang sabihin. Ramdam mo yung mga punto, ramdam mo yung bigat ng bawat linya, ramdam mo yung bawat setup, may suntok. 'Di ba? Kakaiba pre. Itigil to! Kaya huwag mong iyabang sa akin yung ilan mong haters! Mga nang iinsulto sa'yo! Dahil yan! Ganyan karami may galit sa akin, Eds! Pero nagpapatuloy ako! Tangina. Pero lilinawin ko lang, kasi para sa akin, di ko yan tinuturing na insulto. At sa mga namumuna sa akin sa comment section, tuloy nyo lang po. Willing pa rin akong matuto. Ipakita nyo sa akin yung mali ko. Dahil isa kayo sa mga pinagdadasal ko. At yan ang pinagkaiba natin, Eds. Yung haters mo, kinakahiya mo. Yung sa akin, pinagyayabang ko. Tangina. Wasak. Tinanggap ko lahat ng kutya, ng galit, at tahimik kong pinagsisihan to. Ako'y pinandirihan nyo. At nakakatawang isipin na habang pinapatigil na ako ng lahat, ikaw yung pinanggigigilan ko. Dahil kada sambit nyo, Tangina. na tumigil na ako, mas lalo ko lang nararamdamang ayaw ko pang tigilan to. Pareho tayong nakabase sa jokes, sa wordplay, sa bars, ating sandata ng mabisa. Kaso umalis sa comfort zone, pinatalim ang aking dila. At ngayong wala na ako sa kahundits, di na ako natatakot na masira. Kaya tapos na akong magbinta. Ito yung masakit tanga. Kung iniwasan mo sana ako, nasa tournament ka pa. Yo! Sahin Tangina, natin. ang lupit nun, pre. Kakaibang yun. Tangina. Speechless sa nangyari. Wala na eh. Kita nyo ba? Hindi na ako nagsalita. Tangina, pinakinggan ko na lang yung remaining lines ni Da Vinci sa round 3. Nagustuhan ko yung although nagustuhan ko naman yung round 3, pero may isang linya doon na nag-stand out para sa akin. So hindi yung about sa haters, hindi yon. Meron ako nagustuhan na linya ni Da Vinci doon ay yung lahat sila pinapatigil ako tapos ikaw yung pinanggigigilan ko. 'Di ba? Tanginang ganda nun. Ang ganda yun kasi yun nga, puro hate na yung tinatanggap ni Da Vinci, di ba? Kita nyo naman, daming mga coupon ban, mga bond paper na hinagis niya at lahat doon
may mga print, di ba? May print ng mga comments sa comment sa kanya. Mga negative comment for Da Vinci. Tapos ginawa niyang energy yun, ginawa niyang fuel yun, ginawa niyang pampalakas ng loob. Ang ganda ng linya niya. Yun yung although ang daming malalakas na linya ni Da Vinci dito sa round, pero yung pinaka nagustuhan ko at pinaka nag-stand out sa akin is yung habang pinapatigil na ako ng iba, ikaw yung pinanggigigilan ko. 'Di ba? Yun yung literal na ginawa niyang fuel yung mga comment para maging ganito siya kagigil, ganito siya ka-agresibo. Tangin, lupit. Ito yung sinasabi ko. Diba? Ito yung sinasabi ko kay Kilua kahapon. Kung napanood nyo sana napanood nyo yung laban ni Kilua tsaka ni Jem. Na-review ko yon. Pwede nyo i-check sa channel natin syempre. Ang sabi ko kay Kilua doon, kasi pinakamalakas ni Kilua yung round 1 against Jem. Pagdating sa 2 and 3, inconsistent na siya eh. Diba? Ito yung sinasabi ko kay Kilua doon sa review ko na kung gusto niya mag-proceed sa finals, kailangan niya maging consistent. Kasi kung ganito lang yung magiging performance ni Kilua doon sa laban nila ni Jem, tayo nakakainin siya ni Da Vinci. Kita nyo naman yung performance ni Da Vinci, oh. At feeling ko may ilalakas pa to. Diba? Although sobrang lakas na nitong performance ni Da Vinci dito sa quarters, pero feeling ko may ilalakas pa to, especially Kilua yung kalaban. 'Di ba? Dikdikan na battle 'yon, pre. 'Di ba? And syempre ako personally, knowing them also, gusto ko maging malinis yung performance nila. Gusto ko maging tapatan talaga ng tagisan talaga ng utak, ng letra, ng linya, eh. 'Di ba? Wala sana magcho-choke, wala sanang alam mo 'yun, sana maging dikit yung battle. 'Di ba? 'Yun lang. Ulitin ko lang, si Kilua, props. Syempre, runner up ng 1 of 4, 'di ba? Andun yung respeto natin doon kay Kilua. Pero yun nga, sabi ko nga, if magiging ganun lang yung performance ni Kilua against semis sa ganitong Da Vinci, tangin na. Sasabihin ko na dito, Da Vinci yung mag-a-advance sa finals. Diba? Pero kung si Kilua naging consistent, tapos yung Da Vinci naman is lumaylay, sabihin ko na rin dito, matik, Kilua mag-advance. Pero eto malupit. What if nasa A-game sila parehas? Ayun ang pinakamasarap panoorin. Yung A-game si Kilua, A-game si Da Vinci. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Itong bracket B, ito yung may pinaka magandang match-up sa semis. 'Di ba? Da Vinci versus Kilua. Solid 'yon. Aabangan ko 'yon, tol. Pero nag-post ng FRBL, July pa daw ang semis eh. Matagal, medyo matagal. So may chance silang makapagsulat pa at makapaghanda, 'di ba? Sa kabila naman, bracket A, Vicente tsaka Cerces. Hindi dahil sa tropa si Vicente, pero nakikita ko na may malaki yung edge ni Vicente doon eh, 'di ba? Yun lang muna sasabihin ko. Bracket B yung pinaka-solid para sa akin. Ganda na ito, matchup na to. Abangan natin yung laban nila. Pero ayun, may round 3 pa si Eds, pakinggan natin. Yo! Basahin natin. Trisarka, Da Vinci, wag ka na ulit bumatel, please lang. Yung comment, medyo disente. Pero alam mo ba na dami account to ni Vicente? Gago, nadamay pa si Vicente, nananahimik na sa gilid eh. React din si Vicente. Trisarka, Da Vinci, wag ka na ulit bumatel, please lang. Yung comment, medyo disente. Pero alam mo ba na dami account to ni Vicente?
Election na! Gago. Naglalabas ng ganto, tanginan to ang bobo. Maglalabas ng flyers para lang makakuha ng boto. Ay, gago, burad. Bukin ang ina mo. Gumaganon-ganon pa oh. Tangina nagkakamot to. Tang ina. Nabalik ni Eds, pre. Shit. Nabalik ni Eds yung nagbigay na ganito flyers election na. Puta, mukhang magiging digdigan yung round 3 pa. Game. Boto! Bukin ang ina mo. Gumaganon-ganon pa oh. Tangina nagkakamot to. Anong oras na? Gago, di ka nakainom ng gamot mo. Uwi nang inan to, gago. Sinasapian ka. Nadama yung kasi pero. Ha. Yo! Round 3. Last number. Galing. Round 3. Game. Sino nakakilala ng asawa niya si Kyla? Taas kamay. Bulo. Totoo, yung kasama niyang dugyot. Ay, gago. Yun, meron. May na-idea niya yun nung Valentine's. Ang caption, sobrang Latina. Bato-bato si Kyla, sobrang Latina. Ulol, baka sobrang Batista. Gago. Pero alam mo ba na inuulol ka niya, pre? Real talk, talagang iyak yan sa batikos. Kasi nung prime mo sa Motus, proud na proud siya sa'yo, pero nagbago ang lahat nung nilaglag ka ni Pilos. Pedestal 2, semifinals! Ayun, kasasabi ko lang. 'Di ba? Win streak si Da Vinci bago siya sumali ng Pedestal 2 at natalo siya ni Pilos. 'Di ba? Di ko makakalimutan 'yun kasi may linya si Da Vinci doon na nasama ako. Nasama yung kasi na-review ko yung battle ni Pilos. Hindi ko alam kung kaninong battle, nakalimutan ko na. Way back 2022 pa 'yun 3 years ago. May linya si Pilos doon na na-review ko tapos sabi ko, feeling ko narinig ko na yun sa iba. Tapos ginamit ni Da Vinci yun as angulo para kay Pilos. So di ko alam kung paano nyo makikita Hindi, panoorin nyo na lang. Da Vinci versus Pilos. Ayan, inuutosan ko tuloy kayo. Hindi, sige, kung may sa mga hindi pa napapanood yung Da Vinci versus Pilos, pwede nyo panoorin. Okay? Kasi nung prime mo sa Motus, proud na proud siya sa'yo, pero nagbago ang lahat nung nilaglag ka ni Pilos. Pedestal 2, semifinals! 3D versus Pilos. Lumapit si Kyla kay third habang katabi ako. Ngayon mo sabihin ako'y sinungaling bobo. Rinig na rinig ko yung binulong ni Kyla kay third habang nakakbay. Sabi niya, 3D, ibawi mo ako. Sakit nun. 3D, ibawi mo ako. Nakita ko itsura mo nun, hoy! Nakasimangot ka magdamag habang kumakapit kay Shaboy. Buti na lang, no? Muslim si Terdy, di siya kumakain ng baboy. Buti pa yung pusa sa laban nyo ni Tonsi, nagawa mong ipagtanggol. Nagawa mong ipagtanggol. Ako ay napakhamot. Anong pinagkaiba ng pusa kay Kyla? Parehas lang naman silang hayop. Tangin ng Tobias. Kung ako ikaw, iiwanan ko na si Kyla. Kung ako ikaw, iiwanan ko na si Kyla at sasanayin kong mabuhay mag-isa. Dapat ka na mapayuhan. Hindi kasi bagay sa iyo yung advice na maghanap ka ng iba sa dugyot mong yan kahit si Smooth G, hindi ka papatulan. Pero dahil simp ka, manatili ka na lang sa pekpek niyang nagdanana na di na igpa ingrown. Kung magiging putahi si Kyla, alam mo tawag sa kanya nilasing na hipon. Ano, masakit? Tapos na ang araw ng pagbibigayan, gago hindi na December. Kung tutuusin, kulang pa yan sa pandadamay mo sa tatay ni Dave Denver. Tanginan to, para manalo, dinama yung tatay ni Dave, tanginang tuso to. Hindi nagme-make sense yung ginawa mo, Da Vinci, sumakit yung ulo ko. Nakikipagtalo ka kay Dave, mas malaki yung suso mo. Seryoso lang. Bakit ka ba sigaw ng sigaw, tangina mo ha? Nung past life mo ba, dinosaur ka? Pero alam nyo ba, nung binaba si M-Site nung nakaraan, nag-post yan.
Ini-invalidate nyo yung pagiging champion. Tingin nyo ba madali yung kuhain? Shit, ang cringy. Pagtapos niyang i-post yun, biglang nag-post ulit ng bagong video, tapos reels ni Tipsy. Damn! Dos por dos finals. Pero, di ba, naalala mo? Isang event, lumapit ka sa amin, sabi mo na Tacoma ang iyong choice. Tapos laban mo kay Mickey D, biglang D-cried sa Bicol Boys. Ano ba yan, Da Vinci? Napakasangsang ng ugali sa paligid peste. Kung sa bagay, DB nga pala to, no? Nakilala sa pagiging peke. Ano? DB Marami peke, pa okay. akong alam na issue sa'yo, pero hindi ako kasing desperado mo, hindi ko ginamit. Kasi alam kong masakit, gago. Pasalamat ka ngayong battle natin, mabait pa ako. Kamusta ako kaharap? Malamang nagsisi na to pakwela. Pasalamat ka, pinaghandaan kita kahit busy pa ako sa eskwela. Gago, malinis kang dadaanan, harap-harapan lang pasuhin. Wala na akong dapat patunayan, wala nang dapat pang hamunin. Lahat ng ibibigay mo reyan, sagad-sagad at trabahuhin. Lahat ng makaharap ko rito, parang gawain ko sa eskwela, sabay-sabay kong tatapusin. Ha? To, bago matapos yung sabihin, tangina mo, ang pangit ng buhok mo. Hindi ka ba... Pangit ng buhok mo. Hindi ka ba aware na ang mulet ay bagay lang sa tisoy? Maitim? Hindi ka ba aware na ang mulet ay bagay sa tisoy? Maitim, tas nakamulet. Pero salamat, alam na namin itsura ni Godzilla pag Pinoy. Tayo magiging personal! Yo! Bloodway rap! Yung rebuttals ni Eds, I think ayun yung pinaka naging edge niya dito para lumayo yung round 3 niya sa first 2 rounds. Pero still, yung rebat lang yung para sa akin masabi kong malakas eh. Sorry Eds, pero all 3 rounds Da Vinci. Malakas yung round 3 ni Eds, yung rebuttals, pero hindi abot eh. Di abot, pre. Tropa yan si Eds, pucha. Tropa yan si Eds. Pero, alam niyo naman sa channel natin, ayoko maging bias na, ano, na online judge, no? So, kahit na tropa yan, pero para kung para sa akin, hindi umaabot sa performance ng kalaban, hindi ko ibibigay yun. So, ganon. So, shoutout kay Eds. Medyo nagkulang lang siguro sa creativity, sa mga setup, medyo mahaba eh, 'di ba? Kay Da Vinci naman, no comment, pre. Ibang klaseng Da Vinci to. Mas malakas pa tong Da Vinci na to laban kay kung kay Tonsi, laban niya kay Tonsi, mas malakas pa to. So, andun na tayo. Average na performance ni Da Vinci kay Tonsi, upgraded, 'di ba? Mas lumakas na Da Vinci laban sa quarters. So what's next? We are expecting to be, alam mo yun, yung performance ni Da Vinci maging mas malakas pa dito against, syempre, sino pa ba? Killua, 'di ba? Exciting, sobrang exciting ng bracket B semis. Yun lang. All 3 rounds Da Vinci, perfect yun, 30 points. Kay Eds 778, that's 22. 30-22 Da Vinci, all 3 rounds. Malinaw. Battle League! Ang laban sa high peak Yamato, King's Mother, Man's Best Friend, Karji, Shepherd Lima, Arex Panda, Fuego, Stitch and Threads, Save Boss Sherwin, Polar, kay Maki Cartel, Tagal sa Motos Battle League, kay Kisan, Top Tier, tsaka sa Pulo. Maraming salamat sa mga kapatid nating mga liga na nandito. Yeah! Let's go! Pero, ang boto ng hurado, advancing sa semis, 3-2! Tang ina 3-2. Dumikit. Pero ako, Da Vinci ako. Mag-ingay! Tayo lahat para kay Da Vinci! Maraming salamat. Hindi na ina-expect. Deserve ni ni Da Vinci tong battle na to. Yo, shoutout sa Game.
Slams 12 Vanid, Chase Worldwide sa Pulo, Third Coast Pyro, San Pedro Warlords, Malabon Locos, Henley, Ted Omit, Vicente Chainworks, patan nyo yun. Basta Mura Baksilog. Yun, TBS Batangas United, kay OG Mad Mike, OG Bowdown, kay Boss Kuya Patrick ng taga Batangas, shoutout. Salamat, bawi na lang. Congrats, Binti. Yo, sisik. Binoto ko si Da Vinci. Sobrang dikit ng sobrang dikit ng laban. Sa written nila, dikit lang talaga. Pero round 1 binoto ko si Da Vinci kasi sobrang lakas ng mga punto niya doon. Although pumasok yung rebat ni Eds doon, ang pinaka napansin ko doon yung kaunting mga 3 seconds na choke or stutter ni Eds. Kaya na minus ko yun, kaya mas binigay ko kay Da Vinci, pero dikit yung round na yun. Round 2 ganun din, sobrang dikit din, pero sobrang lakas din nung rebat ni Eds. Pero yun nga, may choke pa rin siya round 1 and round 2. Round 3, yun deciding, yung 2-0 na, di ba, kay Da Vinci. Pero yung round 3, mas malinis ni Eds na perform, pero kay Da Vinci ko pa rin binigay. Kasi ang lakas ng punto niya doon sa, relate sa hate. Ang lakas ng sobra ng punto niya doon. Tapos yung kay Eds, medyo marami pa siyang angle at wala pang conclusion totally yung round niya na yun. Kaya mas pinili ko si Da Vinci, pero props kay Eds, sobrang lakas ng mga rebat niya lahat. Oo, ang lakas ng rebat, gagi. Yo, Dof, binoto ko si Da Vinci, round 1, saka round 2. Mas malinis yung performance niya kumpara kay Eds. Pareho silang magaling sa kanya-kanyang forte nila. Si Da Vinci, ang ganda ng mga angulo na ginamit niya, ang dami, tas puro effective. Si Eds, ang gagaling ng mga jokes niya, ang gaganda rin. Pansin ko si Eds, mas magaling siya mag-opening tsaka mag-closing ng mga rounds niya compare kay Da Vinci. Round 3, sobrang pinag-isipan ko to. Binigay ko siya kay Eds, konting-konti lang. Kasi ang lakas ng rebat niya. Yo, Fortune. Itong judge ko bago ko sabihin kay Rehen, tangina, pinag-isipan ko talaga din kasi sobrang fan ako ng dalawa sa kanya-kanya na lang style. So, round 1, mas nag-edge ako ng konti kay Da Vinci. Kasi parang tingin ko mas malinis yung performance ni Da Vinci doon. Yung mga punto niya, sobrang trip ko talaga. Okay. Tsaka props kay Eds kasi goods yung yung mga linya niya doon eh. Round 2, parang naging factor sa akin yung rebuttal ni Eds doon para ibigay ko sa kanya yung round. Pero sobrang dikit lang, slight lang. Trip ko pa rin talaga yung mga punto ni Da Vinci doon, yung ibang lines niya. Round 3, sobrang dikit pero naging factor na lang sa akin yung rebuttal ni Eds na napaka-timely. Tas hindi naman siya pre-med na magbibigay si Da Vinci ng props na flyers nga. So parang sa akin naging factor siya na napaka-timely na rebuttal niya para makakuha ng boto, kailangan ng flyer, something that shit ba. So parang doon ko siya winay. Parang nabigay ko kay Eds yung boto ko, pero sobrang slight lang ng advantage ni Eds. Without that rebuttal, tingin ko kay Da Vinci pa rin yung boto ko doon. Deserve pa rin ni Da Vinci yung panalo, pero sa battle na to yung boto ko kay Eds. Yeah, Fortune. Yo, Asma, sa mga kupal na judges, tol. Alam niyo, ang hirap talaga mag-judges ng ganito eh. Round 1 para sa akin si Da Vinci kasi stable yung buhay niya. Tapos round 2 kay Bloods. Tapos yung pala, kasi binoto ko siya kasi nag-aaral pa siya eh. Ganun lang yun. Kaya dito ako kay Eds. Gogo. Yo, Oni, binoto ko si Da Vinci. Round 1, ang ganda ng placement ni Da Vinci sa round na yun compared kay Eds. Parang yung round niya kasi pwede niya ilagay kahit second or third round. Ganun pa rin yung magiging result. Tapos, ayun, maganda yung ginawa ni Da Vinci para sa akin dun kasi parang binibring up niya yung tinataas niya yung sarili niya habang binababa niya si Eds. At yung second round ko, sobrang lakas ng rebat ni Eds. Though may ganong konting stutter, para sa akin critical yun kasi one-up tournament at saka sobrang dikit ng laban. Pero tinabla ko yun. Tapos round 3, ayun, ang ganda rin ng ginawa ni Da Vinci. Grabe yung puso niya doon. Oo nga. At lakas din ng rebat ni Eds. Pero para sa akin, hindi ganong
naging effective yung Oo. apat niya. Yes. Dahil doon sa ginawa ni Da Vinci na iba din eh, kasi may haymaker siya bago siya pumasok doon sa yung parang angle niya ng puso niya sa battle rap, di ba? So yun, round 1 kay Da Vinci, round 2, 3 tabla, pero round 3 medyo edge pa kay Da Vinci para sa akin. So yun. Okay. Hindi na ako mag-explain sa mga komento ng judges. Hindi na. Para sa akin, malinaw ko namang na-explain yung punto ko sa battle na to. Tagal ng review natin, grabe. 1 hour umabot. Hindi ko rin ina-expect. Hindi, nasarapan lang ako sa mag-breakdown ng bawat linya. Kasi solid sobrang solido yung mga pinupunto ni Da Vinci dito. Yun lang, sobrang init na. Di ako nagbubukas ng aircon sa kwarto kasi maririnig dito sa video yung basta. So pag nakita nyo na medyo pawis na mainit na dito sa kwarto. Yun lang. Shoutout kay Ets, bawi sa susunod na battle, pero kay Da Vinci naman sana maging consistent against Killua. Yun lang. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.